Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. Warning yun para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Energy reading to ha. Lawakan nyo yung isip nyo. Okay. Trust your intuition. Sa iba sa inyo, kailangan nyo talagang isa rin to sa thinking, no? Pag-isipan nyo maigi, kung ano yung sinasabi ng intuition nyo, nasa inyo naman yon, is your action din naman kung maniniwala ka o hindi, pero sabi ito, you need to trust to your intuition bago pa magkaroon ng mga dissatisfaction sa buhay. Kumbaga you need to think advance din sa pananalita, sa mga decision, action, movement, mga ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? And syempre, sa second half na April is may mga dissatisfaction na pwede pa ring maganap o mangyari. Kaya kung kailangan mo siyang i-reverse, syempre, is pag-isipan mo talaga, no, maigi. Trust your intuition para hindi magkaroon ng mga dissatisfaction in life, or pwede rin na wag ka na lang maging patolera o kaya is mga makisawsaw, mga ganang sitwasyon. Mag-ingat ka rin when it comes to an eye. Ang nakikita ko dito is pwede may mga mapuwing kayo, may pumasok sa mata mo, magkakuliti ka, magka-sore eyes ka, o kaya naman someone who's connected sa'yo, o kaya is yung may mga nagpapapilik mata dyan, yan, ingat kayo, baka mamaga yung mga mata nyo, o kaya hindi man sa pilik mata, baka biglang mamaga yung mata mo kasi may makakagat, mga ganun. Ingat na lang kayo pagdating sa mata, no? Kasi andito rin kasi si 3, ibig sabihin, pwede siya sa family connected. Yan. And meron kang sorrow over loss. Yan, may mga kalungkutan ka na mararamdaman o nararamdaman, no? Siguro hanggang katapusan na yan. Kung nararamdaman mo siya ngayon, siguro hanggang katapusan na yan. Or maybe nahando yung point na dahil din sa dissatisfaction, baka doon ka medyo malungkot, o kaya is dahil may mga, nandito rin yung matang nakatingin sa iyo actually. O may mga nagmamatsyag. Mga lungkot, kung ano man to. Sana walang mawalang buhay. Pwede rin sa mga alagang hayop kung meron man kayo, no? Yan. Sana wala naman. O kaya na may mga pupuntahan ka na ganito yung situation, di ba? Yan, yung mga alam mo na, yun ang nakita ko. Kung ano mang sorrow na mararamdaman mo, yan. Pwede rin sa mga trust, kanya, pwede nga doon sa point na yun. And taking vacation physically or mentally. When it comes to your mentally, siguro kailangan mo rin ng mental peace dahil sa mga nangyayari or mangyayari sa buhay mo. Yan, kailangan mo muna mag-resting time or magkakaroon ka ng mga resting time. Kaya magbibigay ka siguro muna ng time sa sarili mo, or mas magpo-focus ka na this time more sa sarili mo. Maybe sa iba sa inyo, may mga quick time situation ka na gagawin. Sa iba sa inyo is maaaring magkakaroon ka ng mga bakasyon, no? Malayo man o malapit yan, baka nag-iisip ka ng mga vacation, may mga pag-uusapan related to vacation. Yung iba sa inyo, meron ba kayong hammock? Yan, mga duyan. Okay, dealing or relationship with a man. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Pwedeng may tao na nasa distance kayo, magkakaroon kayo ng connection muli, or siya ang pupunta sa'yo, or ikaw ang pupunta sa kanya. Pwedeng nahandun sa point na yun, ano? Or maybe, baka ayain ka nitong lalaki na to, it comes to vacation, di ba? Or kung ano man siya sa buhay mo, or pwede rin kasi is distance to, no? Kasi why? Kasi we have the
Pwedeng ito yung di-distance ka sa kanya or siya yung di-distance sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun or magkakaroon ng mga separation situation, kung saang aspeto ng buhay mo yan at kung sino yung lalaki na yan. This is also a sample lang naman. Time to go out and have fun. May mga celebration, maybe sa iba may mga celebration, may mga um, kakain kayo sa labas, ganyan. May mga gathering situation, malaki man o maliit yan. Mga collaboration, may mga joy situation, pwedeng nandun sa point na yun. Or may mga, yun nga, magko-coffee-coffee kayo, kakain kayo sa labas, pwedeng you enjoy your life. Or you need, para na magkaroon ka ng mental peace dito sa sitwasyon mo, na mga pagdadaanan o pinagdadaanan this time. And di syempre when it comes din sa grapes is you will enjoy the fruit of your labor. Yan. Malaki man o maliit yan at kung ano man at saan man yan. Nandun sa point na yun. And sa iba, mahilig ba kayo sa grapes? Yan. Ay, meron kang discord among friends and family. Ayan, medyo iba dito nagkakanya-kanya na talaga, kumbaga hindi na nagiging good term, kumbaga sa iba sa inyo, sa kaibigan man yan or sa family mo, member. Ganyan. Ingat kayo, baka marami kayong daga. Saka mag-ingat din kayo sa daga. Pwede rin na may alaga kayong hamster o kaya is ingat kayo sa daga kasi di ba may disease yan. Medyo yung mga pupo nila, yung ihi nila, ganyan. Ingat kayo. Yung mga siyempre, di ba, hindi natin maiiwasan na yung mga nakatagong mga patis-patis, kung ano man yan. Ingat pa rin kayo sa daga. And we have the wealth. Okay, we come sa wealth. Congrats kasi pwede kasi we have the hammock no? Meron tayong hammock. Pagdating sa pera mo, siguro mas magkaroon ka ng pag-organize when it comes to your money more kung kinakailangan. Kasi bakit? Andito kasi si Mais, no? And handito si Hamok. Pwedeng nahandun yung spending more money papalabas. Pwedeng nahandun sa point na yun. Sana wag naman, no? Sana medyo i-organize na lang kung medyo oo nga. Yan. Or nahandun yung point na kasi kasi grapes kasi hindi naman siya ganun kalaki na blessing pa rin naman siya. Siguro kung ano yung tinabaho mo, yun yung aanihin mo, no? Kasi when it comes sa grapes. Pero, handito rin kasi si Mais, mag-ingat ka pa rin sa mga tao na magkakaroon ka ng conversation when it comes to a money. Pwede kasing maloko ka o maninlang ka, madaya ka, ganyan, no? Mas maging matalino ka. Mas kinakailangan yun, no? Kung nangyari na noon, na pwede itong maulit-muli ngayon. Kaya mas maging more on intelligent ka talaga pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. Ang nakikita ko dito. Pwede rin when it comes to a wealth is maaaring may ipapadala sa'yo na si universe or si Lord na tao para ibigay yung opportunity na to when related to a wealth issue, no? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Ay, danger especially in money matter, sabi ko na nga, be. May mga loss of money, ingat ka na lang talaga sa money mo. Kasi also is a danger din kasi ito, no, yan. Ibig sabihin is may tao na, yung tingnan mo may mga pangil siya, di ba, na kain lang ng kain, kumbaga ganun. Kabig lang ng kabig pala. Kabig lang ng kabig. Pwedeng itong lalaki na ito or someone who's connected sa'yo. Or maybe ikaw ito, ha? I-vice versa natin. Pero kung ikaw ito, wag naman sana, di ba? Kung sino man yan, lalaki or babae, kasi we have the family situation din kasi. Ako nakikita sa'yo, basta mag-ingat ka lang daw sa money mo. Something hiding, pagdating sa sitwasyon. Mag-ingat ka kasi may mananakmal. Okay? Sana hindi kayo nananakmal. Ay, ano ba ito? Teka lang. May pupo kasi. Energy ni Libra. Second half po ng April. Thank you. Okay. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo, you try to make it balance yung sitwasyon mo
kasi nagkakaroon ng mga pagbabago or may mga binabago ka na sa buhay mo, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng mga chronic fatigue. Ibig sabihin, pwedeng pagod ka, hirap ka, o kaya is may mga pinagdadaanan ka talaga na sitwasyon na nakapagbibigay sa iyo ng frustration, yan, nakapagbibigay sa iyo ng self-imprisonment, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano? Or pwede rin kasi na may nakakausap ka na nakapagbibigay sa iyo ng ganong nararamdaman. O kaya is may mga information ka na naririnig, pwedeng nahandoon sa point na yun. Or pwede rin related siya sa mga money and family and relationship situation, ano? And then yung energy rin ng iba sa inyo, yun nga, siguro may mga time na napapagod ka na rin, nananakit yung kalamnan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, kung ano man yung pananakit na meron ka this time. And then also is energy ng iba sa inyo rin kasi parang na-over, ano ba to? Parang sobra-sobra yung bigat na nararamdaman ng iba, no? Yun ang nakita ko. Parang may mga too much responsibilities ata kayo, parang wag niyo naman akuin din yung iba, no? Kumbaga, balance lang, no? Balansehin mo lang, wag mo akuin yung hindi naman para sa'yo or pwede rin lang sa point na 50-50 if you want lang din naman, di ba? Nandoon sa point na yun. Sa iba sa inyo, kasi is more on frustration no? Ako nakikita sa'yo Nagkakaroon or magkakaroon ka ng mga pagpapaliban sa iba. Yun yung nakikita ko energy or nakakaroon ka ng pagba-back forward, pwede rin siya na thinking Pwede siyang thinking or pwede siya na nagkakaroon ka ng pagpapaliban. Ay, bukas na lang, next time na lang, tsaka na lang. Yung hindi ka pag-aano nakakahealing o hindi ka pag-aano sa iba na nakaka-move on. Pwedeng nahando sa puno. Any pagpapaliban na sitwasyon na na-explain ko para mas maintindihan nyo. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Yan, nagkakaroon ng mga pwede may mga sitwasyon na nag-breakdown situation, pwedeng nandun sa point na yun. Kaya pwedeng yun yung point na you need to heal in some aspect of your life, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Anong parating kay Libra? Hala, 3 of Swords agad? Ba't ganun? Energy reading tayo, ha? Parating sa'yo. Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Libra. Mayroong, parang there's a group of person Hindi ko alam kung sino siya. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng kaibigan, pwedeng kapatid, pwedeng kapamilya, no? Or may grupo kasi ako nakikita dito na hindi nagkakaroon o hindi kayo magkakaroon ng mga pag-uunawaan. Ganyan. Malaki man umalit yan, may mga conflict situation. Ako nakikita, in some aspect of your lives, yun na nakita ko, nagkakaroon ng mga disagreement, nagkakaroon ng mga, sana hindi ka na pagtutulungan Libra sa iba. Nagkakaroon ng mga tension or mga pagkainis, pagkairita, may mataas ang ego, mga ganyan. Nagkakaroon ng lack of cooperation akong nakikita sa inyo. Ganun din naman when it comes sa mga tao na connected sa'yo, pwedeng sa lovers mo o kaya sa mga kapatid mo man yan. Yan, maaring nahandun yung point na hindi rin nagkakaunawaan sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo is may mga unexpected situation ako na nakikita dito na tulad ng kanina rin, mga conflict. Pwede rin kasi unexpected. There's a loss kasi, Hindi ko alam in what way. Maraming klase ang loss. Pwedeng loss of someone, loss of pet, loss of money, loss of trust, loss of something. Valuable things, pwedeng nahando sa point na yun. Kung ano man yan, there's a loss situation. May magtatapos daw sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then also, is may mga transformation situation
parang nahando sa point na you need to transform daw at kailangan mo daw manindigan. Yun ang sinasabi dito sa message na to. And then, syempre, move on, actually. And then, may paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat na situation. Maraming klaseng paglipat. Pwedeng paglipat ng trabaho, bahay, place, or kung ano man paglipat yan. O may mga ililipat na situation. Ako nakikita, may mga bagay doon na aayusin kayo, no? Pwedeng iba sa inyo, may mga aayusin kayo related to territorial, bahay, lupa, mga ganyang sitwasyon. Akong nakikita sa iyo. Mag-ingat ka din, Libra, no? Pwedeng sa iba nangyari na to, pwedeng sa iba mangyari pa lang. Pagdating sa iyong bandang gitna ng katawan or sa tiyan, baka may mga times na sisikmurain ka sa tiyan mo, kung babae ka, siguro yung may mga menstruation, ganyan, o kaya magka-LBM ka, yun, o kaya may mga bagay na may mga hindi ka magandang makain, pwedeng nandun sa point na yun. Ingat-ingat na lang din kayo. Or ikaw or someone who's connected sa'yo, sa iba sa inyo. Kasi may babae din akong nakikita kasi. Actually, may lalaki din naman, pero babae yung katabi kasi nung nakita ko. And then also is, there's an apology situation ako nakikita dito. Pwede makaka-receive ka ng apology or may tao makikipag-ayos or ikaw ang makipag-ayos or ikaw makipag-apology. Basta may apology situation ako na nakikita dito. Alam mo, may dalawang babae, may isang lalaki. Hindi ko alam kung kapatid mo siya, if this is a third party relationship. Yes, nakikita ko naman may third party relationship dito. Ako nakikita dito sa inyo. And nakikita ko rin sa iba na meron ka daw kakausapin eh. Either consultant, advisor, lawyer, o kaya is mga doktor, mga dentist, mga ganyan. May mga teacher, actually may nakikita ako. Yun, may mga ganun sitwasyon. Baka iba sa inyo is magkaroon ka ng connection doon sa tao na yun, no? Sa iba sa inyo. Ingat ka na lang sa habaan mo na lang din yung pasensya mo, ha? Dapat iwasan ni Libra. Okay. Dapat po iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, isa yun, yung tulad ng sabi ko kanina, is hindi ka mag-trust sa intuition mo, no? Yun ang sinasabi, iwasan mo. You need to trust to your intuition. Iwasan mo, siyempre, yung kalungkutan, depression, yung mga sadness, and then also, yung magkaroon ka ng mga moody situation, ganyan. Marami kasing ibig sabihin, di ba? May tao, halimbawa, may nakausap ka, tapos magiging moody ka doon. Umiwas ka na lang sa mga tao na pwedeng maging moody ka, di ba? O kaya yung mga moody situation mo. And then also, iwasan mo rin yung mga tao na pwedeng gamitin ka, ganyan. Also, to judge someone, yan, iwasan mo yun, yung mag-judge ka ng someone, or yung mga taong judgmental, iwasan mo rin yun. Yan, vice versa tayo, yan, yung pagmamaliit sa sarili or pagmamaliit ng ibang tao or yung mga tao na minamaliit ka, iwas ka na lang din doon, ano? And syempre, yung mga self-doubt. Yan, iwasan mo yung mga self-doubt, iwasan mo yung magkaroon ka na, tulad ng sabi ko kanina, magkaroon ka ng mga pagpapaliban, yung kung may kamalian ka, itama mo na lang. You need to learn from the past din sa nakikita ko dito. And then also yung mga frustration, tsaka yung umiksi yung pasensya mo. Iwasan mo. Or yung mga tao na maiksi ang pasensya, iwas ka na lang din. Hindi naman nakakatulong din yun mga yun, ano. Yung mga over-emotion, mga dramatic situation, handle it na lang, no? I-handle mo na lang din siguro with ng balanse, no? Sa iba sa inyo. Yun. Kung may mga bagay na hindi pa tapos o hindi pa yung mga unfinished business, siguro it's time to finish. Tsaka mag-focus ka sa to achieve or to fulfill something into your life. Syempre, mas more ka daw na maging more on matured or maturity is needed this time. Be understanding, ha? Okay. Love.
Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Libra. Uy, uy, uy. Sa love po ni Libra. Okay. Kung ikaw is single. Kung single ka, meron naman ako nakikita sa iyo. Hanggang 2 ako nakikita sa iyo. Pero ang sabi kasi dito is, kumbaga nagkakaroon or magkakaroon ka ng choices sa buhay mo, no? Sa mga single dyan. And huwag ka daw masyadong magmadali. Kumbaga, is tulad ng sabi ko kanina, trust your intuition to make a decisions right, be patient to make a choices, ganyan. Dahan-dahan lang. Slowly but surely, ano ang sinasabi dito? There's a 2 offering naman ako nakikita sa iyo eh. Ganon ang sinasabi dito. Basta, you need to be strong, ang sinasabi dito, and you need to see the fact, no? Alamin mo talaga kung ano sila, ganyan. Huwag masyadong pabigla-bigla. Yan, gamitin niyo yung intelligence nyo ha, than to your emotions. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay, no, sa iba sa inyo. Kasi pagdating dito sa sitwasyon mo is, nandun yung point na naging cold na talaga yung situation, ano, nagkaroon na pag-move on, but you put your effort pagdating sa connection na ito. Binigay mo talaga yung lahat, ginawa mo yung lahat, pero dumating yung point talaga na nagkaroon ng option sa relasyon na ito. Puwedeng nandun alam mo kung sasabihin mo sa akin, "Ate minahal niya ba ako?" Hindi ko kasi nakita yung pagmamahal when it come in this connection sa nakita ko. But still, isa sa inyo, binalyo naman yung connection na ito, 'no? Ang nakita ko kasi dito, it's more on giving, supporting pagdating sa tao, gano'n. Either money man 'yan or nag-comfort ka talaga sa kanya or kung ano man yung how you value yung tao na yun or vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito is muli itong babalik or magkakaroon ng apology situation sa iba sa inyo. Kasi gusto pa rin niya ng one more chance or starting new beginning when it comes to this connection. Handun yung manifestation, ano, sa nakikita ko dito. Well, nasa sa'yo na yun. Pwede rin nandun yung point na naghihintay ka or naghihintay siya pagdating sa sitwasyon. Pero ingat na lang din, ano, kasi dito sa sitwasyon na 'to, parang may mga new strategy situation yung kung magkakaroon ka ng pagbabalikan, may mga new strategy situation kasi ang isa sa inyo. Kaya, well, nasa sa'yo pa rin 'yan, 'di ba? Pero dito wala kasi ako nakitang pagmamahal. Pero if you love this person, wala tayong magagawa, 'di ba? Puso na ang tumakbo sa'yo. Well, nasa sa'yo na 'yan. Kung kayo naman is may third party relationship, dito sa sitwasyon, meron third party relationship. Ako nakikita dito. Kasi, yung isa dito ano napaamo, 'no, napaamo siya. 'Yun ang nakikita ko, andun yung point na maaaring matagal na rin kayo sa iba sa inyo, pero kasi dito is may bago ako nakikita, 'yun third party nga situation. Pero alam ko naman na nasa iyo 'yun. Minsan nagkakaroon tahimik lang kasi yung isa sa nakikita ko pero may tumatakbo na sa utak niya. Halimbawa halimbawa lang, kung yung iba dito kung akala niyo na hindi alam ng karelasyon niyo na may third party relationship, alam niya, tumatahimik lang siya. Yun na sa iba naman na alam niyo, ganun din, parang silent mode situation. Kumbaga, may nare-receive ka naman sa kanya or puwede rin na ikaw ito, puwedeng ikaw rin ito na may third party, Kumbaga na merong namang benefits kumbaga na nare-receive, puwedeng nandun sa point yung iba 'no, kaya hindi hindi nagkakaroon ng separation, puwedeng nandun sa point na yun. Kung wala naman kayong third party, puwedeng kung bago kayo nito, kung bago kayo nito andun pa rin naman yung effort 'no, andun yung effort ng bawat isa or isa sa inyo nagbibigay talaga ng effort and thinking na kayo yung forever sa nakita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito is
pag-isipan mo na lang din maigi, no? Pwedeng nandun din yung isa, kung bago lang kayo, medyo nagmamatsyag kasi yung isa, no? Sa nakikita ko dito, parang hinihimay-himay niya pa o finifilter niya pa kung ano talaga yung relationship. Isa sa inyo ganon. Kung matagal na kayo nito, andun na yung mental peace nyo, okay naman, peace of mind, you're doing your best, ginagawa mo or ginagawa niya, yun nga lang, minsan talaga may gumugulo sa isipan ano, pagdating sa relationship. Maaring matagal na rin kayo nitong taon na to, pwede na doon sa point na yun. Andun din yung point na giver din kasi yung isa sa inyo or maybe both of you giver. Ang iba sa inyo kalayo kayo ng ano no, ng edad as in malayo no sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga walang third party, yun yun. Parang mayroong, sa mga walang third party, parang may ibibigay sa sa'yo or ibibigay ka sa kanya. Yun ang nakikita ko. Parang, kasi may offer. Pwedeng may ibibigay siya sa yung offer or ikaw may ibibigay sa kanyang offer. Pwedeng nandun sa point na yun. Baka may ma-receive ka or may ma-receive din siya sa'yo. Vice versa. Money. Money ni Libra. Money po ni Libra. Okay. Oh, okay. Pagdating sa iyong money, pagdating sa pera mo, may mga papasok naman na pera sa nakikita ko dito. Pero may financial problem kasi yung iba. Pero may papasok man siya, pero mas sa nakikita ko kasi ito, mas marami yung palabas. Nando sa point. Alam, yung iba sa inyo, you are a breadwinner when it comes sa family mo, no? Yun ang nakikita ko dito. Kaya rin siguro na mas nagkakaroon ng paglabas na mas marami dahil sa naiipon. And then also, 7. Mag-ingat ka na lang din when it comes sa money mo kasi pwedeng nandun sa point na may tao, either hihingi siya ng tulong sa'yo or maluloko ka or malilinglang ka or madadaya ka. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Ako ang nakikita. Kaya kailangan pag-isipan mo maigi pagdating sa kaperahan. Yun. Baka may hihingi sa'yo ng suporta, may hihingi sa'yo ng tulong, ganun. So, iba sa inyo is pwede rin na either betrayal or pwedeng pangliling lang o kaya is mamamanipulate ka ng sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yon. When it comes to manipulate, example, halimbawa, namimili yung mga tao, tulad ngayon, di ba, namimili yung mga tao ngayon ng solar kasi nga dahil sa mga chismis-chismis, kumbaga, di ba, pwede ikaw yung nandun ka sa point na mamauudyo ka na, mamamanipulate ka ng sitwasyon. At ako, bibili rin ikaw ng solar, bibili ka rin ng ganito, bibili ka rin niya. Kaya you need to take it balance na lang din yung situation, ano, pag-isipan mo talagang maigi. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Well, yan sa inyo naman, yung pera nyo naman yan, di ba? Yan. Basta balance lang and control, no? Yun ang nakikita ko. Kumbaga, hando yung point na ikat mo na lang yung mga dapat ikat. Yan. Halimbawa, dati naninigarilyo ka, dati nag spend ka sa mga chichirya, ikat mo na lang yun. Then, bili ka ng mahalagang bagay na talagang panghabang buhay, di ba? O, mas good yun. Cutting, ikat mo yung mga dapat ikat, then, spend mo yung money mo sa gusto mo na valuable talaga, 'di ba? If ever lang naman. Pero iba sa inyo, ingat na lang kayo kasi pwedeng may mga financial problem situation na pagdaanan by May, no? Yun ang nakikita ko sa inyo. Arigato namaste, God bless.